Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, meron na naman na request sa atin ng ating mga followers kung ano-ano ang mga benepisyo. Ayan, alam ko naman na maganda ito sa ating kalusugan mga kasawi na ito ang ating tatalakayin ngayong umaga mga kasawi. Ayan. Mga benepisyong pangkalusugan ng pagtatalik mga kasawi. Ang aktibidad ay pakikipagtalik. Ang pagbabati ay maaaring magbigay ng maraming kamangha-manghang benepisyo sa ating lahat ng aspeto ng iyong buhay. Pisikal, intelektual, emosyonal, o psikolohikal at sosyal. Ang SEK-SUWA na kalusugan na higit pa sa pag-iwas sa sakit at hindi planadong pagbubuntis. Din ito sa kaalaman ng pagtatalik ay isang mahalagang bahagi ng iyong buhay mga kasawi. Pakinggan niyo ito mga kasawi. Paano nakikinabang ang iyong katawan sa pagtatalik? Ayan. Iminungkahi sa isang pag-aaral, ang pagtatalik ay isang mahusay na uri ng ehersisyo para sa kalusugan ng puso at parehong lalaki at babae. Kahit ng pagtatalik ay hindi isang ganap na ehersisyo, maaring itong ituring na katamtamang ehersisyo. Narito ang ilan sa mga pakinabang na maaari mong makuha mula at syempre ang una natin mga kasawi na benepisyo na makukuha natin sa ating pagtatalik ay ang pagbaba ng presyon ng dugo, pagsunog ng calorie, pagbuti ng kalusugan ng puso, nagpapalakas ng mga kalamnan, nabawasan ang panganib ng sakit sa puso, stroke at hypertension, pagtaas ng lipido. Ayan mga kasawi ang mga benepisyo na makukuha natin kapag ang isang tao ay aktibo sa pakikipagtalik o tinatawag na hana-hana mga kasawi. Alam nyo ba, napakaganda naman talaga ito sa ating mga asawa. Lalo pa kapag kayo ay hindi regular na mag-asawa, kailangan nyong gawin ito para naman marami kayong benepisyo na makukuha kagaya ng mga sinasabi ko doon mga kasawi kanina. Kaya napaka-importante din ito sa ating mag-asawa kasi nagkakaroon tayo ng komunikasyon sa bawat isa. At hindi lang yun mga kasawi, alam nyo ba, maganda naman talaga ang naidudulot nito sa atin dahil napaparamdam natin ang pagmamahal natin sa isa sa pamamagitan ng paghana-hana natin sa ating mga asawa o jowa mga kasawi. Kaya kung ikaw ay hindi regular ang iyong pakikipaghana-hana o pakikipagtalik sa iyong asawa, ay mas maganda na recommend ko sa iyo ay dapat gawin itong regular mga kasawi. Kung sa isang buwan, kung kaya nyo naman na makapaghana-hana kayo ng 3 times a week, ay pwede nyong gawin ito kasi maganda ang naidudulot nito sa ating katawan at kalusugan. Ang kagandahan pa nito ay napapasaya nyo parehas ang inyong mga partner. At hindi lang yun mga kasawi, alam nyo ba ang kagandahan pa nito ay nagiging maganda ang ating kalusugan dahil nasiyahan ka na, ang dami mo pang benepisyo na makukuha at higit sa lahat, both kayo na nagkakaroon ng komunikasyon sa isa't isa dahil sa pamamagitan ng pakikipagtalik nyo sa inyong mga asawa. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Kung kayo ay kulang sa pakikipaghana-hana sa inyong asawa, kailangan ay gawin nyo ito na dapat both kayo nakagustuhan ninyo. Wag naman yung isang side lang. Yung gusto, yung isang side ay hindi. Kailangan parehas kayo na ipagsabay na gusto nyo parehas para naman mas mapil ninyo ang sarap at higit sa lahat, mas mapil ninyo yung inyong pagmamahal sa isa't isa kapag kaparehas kayo na kayo ay gustong makipagtalik sa isa't isa. Maganda ang naidudulot nito sa ating kalusugan at napapasaya pa natin ang bawat isa ninyo na mag-asawa, di ba? Hindi ka lang nasiyahan, hindi ka lang nasarapan, ang dami pang mga benepisyo na ibibigay nito sa ating kalusugan sa pamamagitan ng pakikipaghana-hana sa ating mga asawa, mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayong mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Maganda
magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor. Bye!